Narinig niyo na ba yung mga huling salita ni Jesus nung nasa krus siya? Madalas, pag iniisip natin yon parang ang lungkot, di ba? Parang katapusan ng lahat. Pero, paano kung sabihin ko sa inyo na yung mga salitang yon ay hindi pala sigaw ng pagkatalo? Paano kung yun pala ang pinakamalakas at pinakamahalagang sigaw ng tagumpay? Halika, alamin natin kung ano talaga ang kahulugan sa likod nito. Ito lang ang sinabi niya. Naganap na. Dalawang salita lang, pero yung bigat at yung ibig sabihin niyan, sapat na para yanigin ng buong kalawakan. So heto yung tanong natin. Yung sigaw ba na yon ay sigaw ng isang talunan? O ito ba yung pinakamakapangyariang victory shout sa buong kasaysayan? Para maintindihan natin yan, kailangan nating mag-time travel. Kailangan nating balikan kung saan ba talaga nagsimula ang lahat. Kasi yung buong kwento, nag-umpisa yan sa isang malaking debate. Isang tanong kung paano ba dapat patakbuhin ang buong universe. At may dalawang magkaibang idea. Nagsimula to lahat sa isang napakatalino at napakagandang anghel. Ang pangalan niya, Lucifer. Siya yung pinakamataas sa lahat ng nilikha ng Diyos. At dahil nga sa posisyon niya, mas naging nakakalito at mapanlinlang yung rebelyon na sinimulan niya. So heto yung dalawang naglalaban na ideya. Sa isang banda, andyan yung paraan ng Diyos, lahat nakabase sa pag-ibig, kabutihan, awa at kalayaan. Tapos sa kabilang banda, andyan naman yung paraan ni Lucifer, lahat nakabase sa puwersa, sa kontrol at sa pagiging makasarili. Ito yung pinakapuso ng away sa buong universe. Okay, so paano ngayon yan? Paano ipapakita ng Diyos na mas maganda yung paraan niya? Well, hindi niya ginamit yung lakas niya. Imbes na pilitin ang lahat, gumawa siya ng isang malaking eksperimento para ipakita, hindi lang sabihin kung ano ang totoo. Pero teka, siguro inisip nyo, di ba? Bakit hindi na lang winasak agad ng Diyos si Lucifer na tinatawag na nating Satanas ngayon? Magandang tanong yan. Kasi kung ginawa niya yon, yung ibang mga anghel susunod na lang sa kanya dahil sa takot, hindi dahil sa totoong pagmamahal. At dito natin makikita yung pinakaprinsipyo ng gobyerno ng Diyos. Alam nyo, yung rebelyon, hindi yan matatalo ng sapilitan. Kasi yung kapangyarihan ng Diyos, nakatayo yan sa pag-ibig. Kailangang patunayan na pag-ibig talaga ang pinakamagandang paraan. Kaya ang naging plano ng Diyos, simple lang pero sobrang talino. 3 hakbang. Una, hayaan muna at bigyan ng sapat na panahon si Satanas para makita ng lahat kung ano ba talaga ang bunga ng mga ideya niya. Pangalawa, isugo si Jesus para ipakita kung sino ba talaga ang Diyos. At pangatlo, patunayan once and for all na mas malakas talaga ang pag-ibig kesa sa galit at puwersa. At yan na nga, dito na tayo papunta sa climax ng buong kwento, yung huling laban sa pagitan ng pag-ibig at galit na nakita natin sa buhay mismo ni Jesus. Alam nyo, simulat sa Paul, nung baby pa lang si Jesus sa sabsaban, sinubukan na ni Satanas ang lahat ng paraan para lang siyang mabigo. Gusto niyang pigilan si Jesus na ipakita yung perpektong buhay na puno ng pag-ibig. At tingnan natin yung mga huling oras niya. Sa Getsemani, ramdam na ramdam niya yung bigat ng kasalanan ng mundo. Sa mga paglilitis, kinuya siya, pinagbintangan, pinagpasapasahan na parang bola. At sa huli, sa Kalbaryo, dinala siya para ipako sa krus. At isipin nyo to, habang nangyayari ang lahat ng yan, yung buong langit at lahat ng mga nilalang sa universe nakatingin. Puno sila ng pighati pero at the same time pagkamangha. Kasi ito na yung final test at lahat sila nag-aabang. Pero sa gitna ng lahat ng sakit, sa gitna ng lahat ng pang-aapi, ano yung lumabas sa bibig ni Jesus? Hindi sumpa, hindi galit, kundi isang panalangin. Ama, patawarin mo sila. Dito niya ipinakita kung paano sinasagot ng pag-ibig ang pinakamatinding galit. At sa kabila ng lahat, kumapit siya ng mahigpit sa pagtitiwala at pag-ibig niya sa Ama at hindi siya nagkasala. Kahit minsan, kahit sa isip lang, perpekto niyang naipasa yung pagsubok. Okay, so ngayon, pwede na nating balikan yung tanong natin sa simula. Nung sumigaw si Jesus ng naganap na, ano ba talaga yung natapos? Ano ba talaga ang ibig sabihin ng tagumpay na yon? Well, yung tagumpay sa krus, 5 napakalaking bagay ang nagawa nito. Una, nahubaran ng maskara si Satanas, nakita ng lahat yung tunay niyang kulay. Pangalawa, napatunayan na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Pangatlo, ginawa nitong ligtas ang buong universe magpakailanman. Pang-apat, nagbukas ito ng daan para maligtas tayo.
At panglima at pinakaimportante, natapos na ang malaking debate ng mga ideya. Panalo ang pag-ibig. At ang pinakaganda, pinatunayan nito na pwedeng-pwede palang maging perpektong makatarungan at perpektong maaway ang Diyos ng sabay. Hindi kailangan mamili sa dalawa. May isang napakagandang talata na nagsasabi nito. Ang awa at katotohanan ay nagtagpo, ang katuwiran at kapayapaan ay naghalikan. Parang tula, di ba? Ito yung perpektong picture ng nangyari sa krus. Okay, ang ganda ng kwento, no? Cosmic battle, tagumpay ng pag-ibig. Pero so what? Anong kinalaman niyan sa'yo at sa akin dito sa buhay natin ngayon? Eto yon. Hindi binago ng Diyos yung batas o yung rules para lang pagbigyan tayo. Kasi yung batas niya, perpekto. Imbis na gawin yun, siya mismo, sa katauhan ni Kristo, ang nagsakripisyo para bayaran yung kasalanan natin. Pag-ibig, yon ang nag-udyok sa kanya na gawin yon. So ayun, tapos na yung malaking debate. Malinaw na kung aling paraan ang mas totoo, mas mabuti at mas tama. Ngayon, ang tanong ay para na lang sa bawat isa sa atin. Tayo naman ang kailangang pumili. Aling daan ang susundin natin? Yung daan ng pag-ibig o yung daan ng pagkamakasarie? At yan ang tanong na iniiwan sa ating lahat.